Halos lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya nang pumasok siya sa lobby ng hotel. Paghanga ang nakikita niya sa bawat mata ng mga lalaki at inggit naman sa mga mata ng ilang kababaihan. Isa siyang interior decorator and wedding coordinator. Malayo iyon sa marangyang buhay niya bilang kaisa-isang anak na babae ni Faith Rosales. Pero hindi nga ba marangya kung ang kumpayan niya ang nagtataglay ng pinakamagaling na architects at interior decorators sa buong bansa? That was a wedding gift from her papa and mama when she was only 18, na ngayon ay under na ng Fuentes Engineering Corporation. She's back from her downfall para bawin iyon sa dati niyang asawa at aasikasuhin niya iyon pagkatapos ng kasal ng best friend niyang si Becca. Isa siyang marupok na babae na pagsamantalahan ng kanyang kabaitan at kainosentehan. Lumipad siya papuntang ibang bansa at doon namuhay na malungkot, bagsak at parang wala ng kinabukasan. That was 4 years ago. Nasa dugo niya nananalaytay ang dugong Rosales. Kaya siguro kahit na anong pagkalugmok ang inabot niya dahil sa kapusukan at maling desisyon, tumindig pa rin siya at nakabangon. Walang Rosales na bumabagsak. She is now known as Freya, the first woman, and not the soft Freya. She was invited. Imbitado din siya sa kasal ng kanyang best friend na si Becca na hindi nga niya akalain na makakarating pa siya sa reception at kahit medyo huli na siya, at least nakahabol pa. Kadarating lang niya noong isang araw at pinilit niyang makaabot sa kasal nito para siya mismo mag-ayos sa simbahan at dito sa hotel. Thank God nagawa naman niya para sa kanyang only best friend since high school. Pinilisan niya ang paglalakad matapos na sumulyap sa kanyang relo at pinindot ang elevator button nang tumapat siya doon. Posing like a beauty queen, she waited for that dumb lips door to open. Finally, it did. Natigagal siya sa kinatatayuan nang bumukas iyon at bumandara sa kanyang isang babae at isang lalaki na nagtatalik sa loob mismo ng elevator. Parang hindi narinig ng mga ito ang signal ng pagbukas ng pinto. Busy talaga o malamang sarap na sarap ang dalawa. Nakayakap ang mga paa ng babae sa bewang ng lalaki at nakalambiti ng isang braso sa batok nito. Agad niyang nasuri ang mga iyon. The woman was moaning so loud dahil sa kamay ng lalaki na nakahawak sa pagitan ng mga hita nito. Shit, kinakamay nito ang babae. She swallowed. Medyo nadiskaril ang posing niya. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata nang tila rumihistro sa kanya ang katawan na iyon ng lalaki. Parang pamilyar ito. I know you. Sasara muli ang pinto pero pinigilan niya. Kilalang kilala niya ang lalaking ito na kahit nakatalikod ay alam niya kung sino. Her heart raced. 4 na taon na ang lumipas ay hindi niya akalain na makikita niya ang lalaki sa ganitong senaryo. He's fingering a woman inside the elevator? That is a big shit. Kumalukip-kip siya at itinaas ang mga kilay. She felt pain no more. She's a stone. Matari siyang tumikhim. Pinaghahandaan ang pagharap ng mga ito sa kanya. Bakit siya mahihiya? Kanya ang pamosong hotel na iyon na kilalang kilala sa buong mundo ngayon. Dinadayo ng mga turista kahit na mahal ang bayad sa paglalagi doon. Napangulagat ang babae at napalingon ng lalaki. Napatitig iyon sa kanyang mga mata matapos nahagurin ang kabuuan niya. That moment, she felt that she was the sexiest woman in the entire planet. Walang masaganang trip. She's wearing a wine red off-shoulder dress. Hapit na hapit iyon sa katawan niya. Kalahati ng hita at may slit pa sa harapan. Ang buhok niyang abot balakang ay normal na malalaki ang kulot. Kulay light brown. She is a female version of her dad. Angelic and captivating. Freya smirked. Does my hotel's room rate too high for you to have sex in my elevator? Tila nakakainsultong tanong niya na sinundan ng nakadidismayang iling. Tigagal ang lalaki sa kanya. Pumasok siya sa loob at walang pakialam sa dalawa. Hindi siya nailang sa nakita. Mas dapat na mailang ang mga ito sa kanya. This man is the same old foolish man before. Wala itong pinagkakatandaan kahit na dumagdag na ang edad. Naghiwalay ang mga ito. Formal na tumayo sa tabi niya. Sa refleksyon ay nakita niyang nagsara ng zipper si Lucas. God, handjobs? The woman was holding his manhood and so his fingering the bitch. She kept a distance. Bahagya siyang umusog. She could smell his perfume na hinaluan ng pabango ng babae dahil siguro sa pagkakadikit ng katawan ng dalawa.
She's gathered. She looked at the reflection only to meet his brown eyes. Direkta itong nakatitig sa kanya at daig pa ang nakakita ng multo. Oo, dapat talaga multo ang tingin nito sa kanya dahil matagal siyang nawala at hindi nag-iwan kahit na anong balita. He scanned her. Matiim ang titig nito kaya tumaas lang ang isang sulok ng labi niya. The elevator thinks. Long time no see, my dear ex-husband, she said, without looking back as she set her foot out of the elevator, taking her steps sexily. Lumungon pa siya saglit at sinuri ang kabuuan ng lalaki sa paraan na nang uuyam. Ang pangit mo't ang tanda. Anya rito, saka siya lumayas ng mabilis. Kitang-kita ni Freya mula sa kinauupan niya ang malanding babae na kumakalantari kay Lucas. Lumapit iyon sa kinauupan na lalaki na 2 mesa lang ang layo mula sa mesa na kinaroroonan niya. Niyakap noon ng lalaki sa leeg, mula sa likod at walang humpay ng halik-halikan sa pisngi. At kapag hindi nakokontento ay pinipihit ang mukha ng asawa niya at hinahalikan sa labi. Diyos ko, bakit naman sa dinami-rami ng tao sa mundo ay ito pa ang nakita niya? Bakit sa tagal ng panahon? Napabuntong hininga siya. Kinakatiniyata ng sobra ang babae habang ang magaling na lalaki naman ay hindi din tumitigil sa kakatingin sa kanya. Why? Does he think she's still the stupid Freya Rosales? Nakakatawa. Sukat sa kaisipan na iyon ay nanumbalik ang matinding galit niya. Nakikieksa na yata ang babae sa mga bagong kasal. Baka naiinggit kaya daig pa ang tuko kung makakapit at daig ang suso kung makahalik. Freya shook her head. Hindi na nahiya. Ang kapal ng mukha, ang lalandi. Harap-harapan na lumalabas na kabit ng asawa niya ang babaeng iyon. Alam kaya ng babae na ang nilalandi nito'y kasal sa kanya? Malamang, pinaringgan niya na kanina. Baka sa jambing o kay manhid lang. Dinampot niya ang wine glass at sumimsim ng red wine. Mabuti na lang pala at nang alalayan siya ng magaling niyang asawa ay kaagad siyang tumikal at iniwan ito na parang hindi niya kakilala. Kung hindi baka nagpang-abot pa sila ng kerida nito. Ni hindi siya nagpasalamat dito? What would be she thankful for? For saving her not to fall on the floor and save her pride? That compares nothing to what he did for breaking her heart 6 years ago. Na mismong gabi ng kasal ay para siyang hangin na hindi nito napapansin. Yun pala ay hindi talaga siya papansinin dahil sa napakalaking bintang na kasinungalingan nito sa ama niya. Bintang lang iyon kasi wala namang patunay ito sa lahat at nagawa siyang gamitin para makapaghiganti lang. Hiyang-hiya siya sa ama niya na halos hindi niya maamin o matanggap ang lahat. She married a fake guy, a user, a badass. And what's so funny ay namumingi naman siya ng annulment a year ago nang talagang matanggap na niyang wala na ay binabaan lang siya nito ng telepono pagkatapos na sabihin na hindi nito ibibigay ang annulment hanggat nabubuhay ito. Fuck him for that. Yun malamang ang rason nito dahil hanggang ngayon yata ay gusto pa din siyang pasakitan ng husto. Wala na. Hindi na siya masasaktan pa. Matatag na siya. Ngayon pa ba na ang Freya na pinakasalan nito ay hinubog na ng panahon at lumitaw na ang ugaling Rosales na palaban? Itinaas ni Freya ang noo kahit nang muli siyang mapasulyap sa gawin ng mga iyon. Parang biglang nawala ang interes nito sa babaeng kanina lang ay kinakamay na nito sa elevator. Pathetic. She smirked. Ano yun? Nagpapanggap din na walang interes samantalang parehas ng mga haliparot? Ngayon magkasubukan kung sinong mahuhulog. Kahit may kirot pa rin sa puso niya, hindi siya paaapi, lalo pa kung mga ganitong eksena ang nakikita niya. Lucas must be happy dahil hindi nakasintapang ng noon ang papa niya. Nang tumanda kasi ay mas lalo nang naging malambing si Faith at mapag-analisa at hinahayaan siya na umayos ng sarili niyang problema. At alam niya na hanggang sa mga oras na ito'y umaasa ang mga magulang niya na magkakabalikan pa sila. True bad, bakit aasa ang mga iyon sa imposible? Gusto ba talaga ng mga iyon na habang buhay siyang makasama ng isang lalaking dakilang sinungalin? May nakatitig. Bulong ni Becca sa may likuran niya kaya naipilig niya ang ulo. Alam niyang si Lucas ang tinutukoy nito. Kanina pa rin kasi niya napapansin iyon. She's just too strong to control her feelings and fight back with his melting gazes. If he was staring at her this way long ago, perhaps she was bodily affected, but not today. Saksi ang kaibigan niyang si Becca sa katangahan niya noon kay Lucas, kaya wala siyang may tatago dito ni gahiblang luha man noon. Umiti lang siya, saka umiling.
Still aiming for revenge. That's why. She simply shrugged. Naupo ito sa tabi niya habang suot ang long gown nito. Tumingin siya sa kaibigan at nginitian ito ng matamis. Masaya siya para dito dahil nakahanap ito ng matinong lalaki na mamahalin. Hindi maiwasan na maalala niya ang kasal niya kay Lucas. It was the most elegant wedding because she's the princess of Rosales clan. Pero ang akala niyang fairy tale ay walang happily ever after dahil hindi Prince Charming ang napakasalan niya, kundi ang dakilang kontrabida pala. If Freya could turn back the time, she probably did a long time ago. I see no revenge at all in his gorgeous eyes. Freya. Kinurot pa siya nito sa tagiliran habang nakatitig ito sa dati niyang asawa. That's impossible. Malamang isa din ito sa mga tao na umaasa na may sila pa ni Lucas. Oh, come on. It's just your hallucination, Becca. She softly chuckled pero dahil medyo tahimik ang lugar, ay medyo umangat ang boses niya kaya naririnig malamang ng ilang mga taong malapit. Pinakatitigan siya ni Becca. Para bang inaaral nito ang aura niya. Nakipagsukatan siya ng tingin sa matalik na kaibigan habang hawak niya pa rin ang wine glass at iniikot-ikot ang laman noon sa loob. You've changed. You're so damn strong, my friend. Kitang-kita sa mga mata mo ang pagiging Rosales mo. Anito sa kanya na para bang natutuwa sa napakalaki niyang pagbabago. Binaling niya ang tingin sa alak na hawak. Yes, Anya. But I'm still a baby inside at nararamdaman ko yun kapag kausap ko si Twinnie. Humina ang boses niya. Ang tinutukoy niyang Twinnie ay ang kakambal na si Felix. Mahal na mahal kasi nilang isa't isa at malamang na kung wala lang respeto sa kanya ang kakambal niyang iyon ay matagal nang basag ang mukha ni Lucas. Baka hindi nga lang mukha, baka comatose na kamo. Nagtitimpilang iyon ang malaman ang lahat at tulad ng kanyang mga magulang, hinahayaan siyang ayusin ang gusot sa kanyang buhay. Kusanay kasindali lang ng pagplansya ang pagtanggal ng gusot. Matagal na sanang ayos, pero hindi. Wala na bang feelings, friend? O sisapan nito sa kanya? She inhaled deeply. Sa kanya, pinatapang ulit ang sarili at buo ang lakas ng loob na tiningnan ang dating asawa. O asawa pa rin naman niya talaga hanggang sa ngayon. Walang humpay ang pagtungga noon ng alak, habang ang babae naman ay nakapulupot sa braso at pinagsasawa din ang sarili sa paghimas. Pain? Pinakaramdaman niya ang sarili ng mabuti. There's still, Becca. Pero pinapatay ko pa rin yun. Anya. Hindi siya mapagpanggap dahil wala naman talaga siyang ibang lalaking ginusto. Si Lucas lang. You know that he's the only man that I had loved since we're 17. But I'm not a martyr. He took me off his life, so I had to do the same. Wika niya habang nakamasid kay Lucas at sa malanding hitag na parang gusto ng maunang mag-honeymoon kaysa sa bagong kasal. Maya-may nagtama ang mga paningin nilang mag-asawa pero hindi siya bumawi. Hanggang sa kinabig na lang ng babae ang mukha noon at hinalikan sa labi. There's a pang inside her chest. Masakit pa rin pala. Masakit kasi hindi niya kaya makipagsabayan ng paglaban sa ganoong paraan na makikipaghalikan kung kani-kaninong lalaki sa harap ng maraming tao. Pero matatag na siya. Hindi niya kaya ang ganoong immoral na gawain pero hindi niya papansinin ang mga ganoong kalokohan ni Lucas. Not this time. Not again. But let's see how far his revenge goes. I'll have back company. At kahit magkasama kami sa isang building, kakayanin ko yun, Becca. Yun ang sadya ko dito. Nginitian niya sa Becca. Niyakap naman siya ng kaibigan at hinaplos sa mukha niya. Kapag kuwan ay hinalikan pa siya nito sa noo. Matanda kasi ito sa kanya ng 2 taon. Naging magkaklase lang sila dahil operada ito at huminto sa pag-aaral. Kaya nagkasabay sila noong 3rd year high school na sila. Sa Pilipinas na kasi siya nag-aral dahil sawa na siya sa US. Iba pa rin kapag nasa sariling bansa kesa doon. Kahit may parte pa ng pagiging banyaga sa dugo niya at kahit na nga ang mga mata niya ay berde, mas Pilipino pa rin ang pakiramdam niya. Good luck, my friend. I'm still hoping na maayos pa. Hindi mas lumala pa. Second chances. Anito sa kanya na ngiti lang ang isinagot niya. I'm not hoping. Sa isip niya. She sighed before she got up. Ladies room lang ako ha. Wait lang. She handed her pouch and walked sexily na halos ikaputol ng leeg ng mga kalalakihan doon. Mahabol lang siya ng tingin. She still carries the undeniable charm being a Rosales. Sino ba magsasabi nagkaasawa na siya? Wala. Ang katawan niya katumbas pa rin ng mga kababaihan ngayon sa showbiz. If Lucas would draw nearer to her, he better not. Igaganti niya ang puso niya at ang pagkababae niya.
Wag lang sanang umiral ang malambot na pagkatao ng isang Freya. Kung hindi ay baka matalo siya. Minsan na siyang naging talunan kaya siya umalis ng bansa. Pero ngayon na bumalik na siya, iba na. Babe, that familiar hoarse voice behind her which made her almost pause for a while but she didn't. Alanganin siyang lumingon kasi hindi niya alam kung sino ang babe na tinatawag ni Lucas. Siya ba o iba? Babe kasi ang tawag nito sa kanya. Babe? After all this time, babe? Really? Kung siya man ang tinatawag nito. At hindi ang isa sa mga malalanding kirida nito. At kung siya man, ang masasabi lang niya ay ang kapal. Babe. Shit. Hindi pinansin ni Freya ang pagtawag ni Lucas ng babe. Though she realized na walang ibang tao na naglalakad sa pasilyo na iyon papuntang ladies' room, ay nagkunwari siyang bingi. Hindi na niya ito ulit gustong makaharap pa. O kung makaharap man ay hindi na niya gusto na mag-usap pa sila. Their love story ended up 6 years ago and there's no continuation of it. He ended it. He chose to end it. Hindi na niya gugustuhing saktan pa ang sarili niya sa pangalawang pagkakataon na ito na nakabangon siya mula sa sakit ng nakaraan. Nilakhan pa niya ang mga paghakbang kahit kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Shit talaga, bakit may kaba? Dahil ba sila lang dalawa ngayon ang nasa medyo dulong pasilyo na ito? Binilasan niya ang paghakbang thanks to her talent of wearing high-heeled shoes. Papasok na siya sa loob ng banyo na may humawak na sa braso niya. Kaagad na parang nakuryente siya sa pagnantay ng kamay nito sa balat niya. He has this familiar warmth that other men do not have. Baka dahil sa ito ang first love niya kaya ganoon ang dating nito sa kanya. Plus the fact na may pinagsamahan sila. Hindi nga lang masaya. He still has that special effect on her. Akala niya nagkamali lang siya kanina nang alalayan siya nito pero hindi pala. Grabe lang na pagkalipas ng 6 years, buhay pa rin pala talaga ang feelings niya kahit na sobrang sakit ng ginawa nitong panloloko sa kanya. And he's still doing it right now, for fuck's sake. Nang bababae ang dati niyang asawa tapos ngayon ay babe ang tawag sa kanya. The nerve. Hindi siya nagpatinag. Hinarap niya ito gamit ang kanyang casual na mukha. Mukha ng isang babaeng hindi na muling pauuto pa. Excuse me, get your damn filthy hands off my skin. Inihawak mo sa basura tapos hahawak mo sa bilyonarya? Tumaas ng konti ang mga kilay niya sa asawang nakatitig sa mukha niya. Hindi naman ganoong lasing si Lucas. Nakikita niya, kahit may pamumula ng pisngi nito ay hindi naman sapat para tawagin na lasing. Alam niya nasa tamang wisyo at pag-uutak ang mister niya. At least kung may utak man ito, dahil sa huling pagkakatanda niya, utak talangka si Lucas. Napilitan itong tanggalin ang kamay sa kanya at narinig pa niyang bumuga ng hangin. Pero bago tuluyang pakawalan ang braso niya ay iginlaw-galaw na muna ang hinlalaki sa balat niya. Hinahaplos siya nito at alam niya at nakatingin pa mismo ito sa sarili nitong daliri. That made her shiver mentally. She crossed her arms on her chest and cleared her throat. What? May katarayang tanong niya sa asawa na parang naputulan ng dila. Diretsong-diretso sa mga mata nito ang titig niya at tama nga sa Becca. Wala siyang nakikitang galit sa mga mata nito. Parang ang bait-bait nito ngayon. O baka dahil lang sa alak. Pwede rin na nagbabait-baitan na naman tulad noong 17 siya para makuha ang pagmamahal niya na planado pala. Lucas bit his own lip. Maybe to forbid himself from uttering a word. Nang hindi ito magsalita ay tinalikuran niya ito pero sa pagkadismaya niya ay pumasok din ito sa ladies' room. Hey! Get out! Ladies' room to! Halos ipitin niya ito ng pinto para lang makalabas pero ang laking tao ng asawa niya kaya hindi madala papalabas. Wait, I'll stay here. Just do whatever you have to do. I'll wait for you here. I want us to talk. Malumanay na sabi nito at sumandalang sa may hamba pero sa loob ng banyo mismo. Nairita siya. Tingin ba nito ay tamang lugar ang banyo para doon sila mag-usap? At bakit sila mag-uusap? Wala nang dapat pang pag-usapan pa. Maraming taon na ang nasayang. Sapat nang ang lahat ng mga inuluhan niya. Damn you, Lucas! Hindi ako bumalik sa Pilipinas after 6 years para lang mapachismis na umiihi ako at may lalaki akong kasama sa banyo. Singhal niya dito at halos pandilatan niya. Ngumisi siya at halos matawa pa nga na tila nakakainsulto. Wife! Tumaas ang mga kilay niya. Since when you treated me as your wife? Did you tell your mistress that I was once your wife? Buong tapang niyang sagot. Babe, anito ulit at parang litong-lito. Stop that! Matapang na utos niya.
I'm not that silly girl you met anymore who was dumb head over heels for you. Mabilis na pigil niya rito. Nakatayo siya sa harap ng lababo at naghuhugas ng kamay pero nang tumingin siya sa salamin ay kitang-kita niya ang pagkakatitig nito sa kanya. Wala na ba itong gagawin kundi tumitik? Wisit. No more talking. And besides, I don't care what you want to do with your life. Watch yours, I'll watch mine. Hinarapan niya ito at hindi siya natakot man lang na ipagkanulo siya ng damdamin niya. Dahil kahit na may pagmamahal pa rin siya para rito, palagay niya ay kulang na iyon para magtiwala siya ulit sa lalaking ito na walang kasintuso at mapagpanggap. He's a masquerading saint, but in reality he's a demon. And for your information, I'm here to manage my company na inangkin mo. Buong katatagan na sabi niya rito. Halos manigas pa ang mukha niya sa inis. And I'll pursue the annulment case. Dagdag pa niya bago niya tinungo ang isang cubicle sa loob ng ladies' room. A thing I won't agree with. He simply said without hesitation. Nalangon niya ito at nakapamulsa pa ito at tila proud sa sarili. Fuck you, Lucas Fuentes VI. Gigil na mura niya rito. Patawarin siya ng kalangitan pero sobra ang sama na loob niya sa taong kaharap niya. Or maybe tao nga ba? Baka hayop si Lucas, talaga. I missed that, babe. When? He smirked, staring at her intently. Parang sa tabas ng mga mata nito'y hinuhubaran siya. Gusto niya magsisi kung bakit siya pumunta sa kasal. Wala siyang anumang ideya na magkikita sila at kung ano-ano kagad ang gagawin nito sa kanya. Mas gigil na pumasok siya sa loob ng cubicle at marahas na isinara ang pinto. Ang demonyo niyang asawa, wala pa rin pinagbago. Bulgar pa rin ang bunganga, talaga. Akala yata nito ay padadala siya sa mga kalokohan nito, sa mga katarantaduhan at kabastusan. Nang lumabas siya ay nakatayo pa rin ito at talagang binantayan siya. Tila ba hindi niya ito nakikita na nilagpasan niya sa may hamba ng pintuan pero hindi pa man lang siya nakakailang hakbang papalayo'y narinig niyang sumunod din kaagad ito. Mas pinili niya itong insultuhin. Fuck, you mistress! Tanging sambit niya sabay irap habang nakataliko dito. Are you jealous? I can dispatch them all. Parang ngingisi-ngisi pa ito ng lingunin niya. Oh, edi sana all, maraming kabit. Gusto niyang matawa. Pinagmamalakihan ba siya ng asawa niya? Pwede rin naman siyang manlalaki kung gugustuhin niya. Hindi lang kasi siya hinahabol. Nagkakandara pa ang mga tagahanga niya. Pero sadyang mana lang yata siya sa mama niya na iba ang prinsipyo pagdating sa lalaki. Malamang kung pati pagiging maharot ng Rosales ay nakuha niya, baka daig pa niya ngayon ang pinagsawaan sa kabaret. Madaling tumalon sa kama kasama ang iba't ibang mga lalaki pero hindi ganoon kadaling tanggapin ang sarili pagkatapos. Lalo pa kung dala lang ng kati sa katawan ang dahilan kaya nakagagawa ng imoralidad. She's just so different na hanggang ngayon ay si Lucas lang ang lalaki sa buhay niya na hindi niya alam kung dapat ba niyang panghinayangan at itanong sa sarili niya kung bakit ito lang. Pwede ba, Lucas? Naniningkit ang mga mata niya. Don't act as if we're friends because we're not. She posed in front of him and clasped her arms on her chest. At halos manlaki ang mga mata niya nang isahing hakbang siya nito at bigla siya nitong yakapin sa bewang para isandal sa pader. Pinakatitigan ni Lucas ang maganda niyang mukha. We're not friends because we're lovers, babe. At babalik ka bilang Mrs. Fuentes. Soon. Inilapit ito ang mukha sa mukha niya at mukhang hahalikan siya kaya pumiling siya para makaiwas. Hindi pa siya sira ulo para pahalik dito. She had been bodily traumatized. Ramdam niya ang takot sa puso niya. Bitiwan mo ako! Mariing sabi niya. She tried to push him away pero hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. No one have the right to own you. Lalo na ngayon. Freya, iniwan mo ako ng walang paaram pero ngayon, di mo na yun magagawa. His warm breath on her cheek. Amoy alak ito pero mabango pa rin tulad ng dati. There's still pain inside her and it occupies almost all the rooms in her heart. She grew up being loved and valued. Everybody treated her as a princess. But then, all of a sudden, she was mistook by someone. And what's even more painful was because of the reason that it was her husband who made her feel unwanted, misplaced, and unloved. Freya made herself a little more stiff. Naramdaman niya na bumaba ang mukha nito sa may laad niya. I miss you, babe.
Anas dito na parang sinasadya pang padikitin ng ilong sa balat niya at mukhang inaamoy-amoy pa siya. Miss? Sasabihin nitong miss siya pagkalipas ng 6 na taon na wala lang? Diyos ko, naitigom niya ang labi at tinangka ulit itong itulak pero matigas si Lucas. She's tall, but he's way lot taller and stronger. At sa tingin niya ay mas lalo pang lumaki ang katawan nito ngayon kumpara noong huling 6 na taon niya itong nakita. At sa panghilakbot niya ay hinalikan nito ang leeg niya bago siya tuluyang pinakawalan at iniwan ng walang paalam. He looked so pissed na nagawa pang sampalin ng isang palad ang pader na dinaraanan. Ang hininga niyang kanina pa niya pinipigil ay naibugan niya ngayon. Her heart is racing too fast at ngayon siya tila nanlumo. Why now? Bakit ngayon ay ganito ay pinapakita nito sa kanya? Isa itong tao na napakahirap arukin ng pag-uugali. It was her fault dahil sa loob lang ng 3 buwan na mag-on sila ay naisuko niya ang sarili niya dito noong magda-18 pa lang siya. Kaya ngayon ay kasal siya sa isang lalaki na hindi niya pala lubos na kilala. And now, axed as a possessive jerk. Freya gathered her self-confidence. Nakataos noo siyang naglakad pabalik sa reception ng kasal, ni hindi hinanap ng mga mata niyang asawa. Lalong lalaki ang ego noon kapag sige ang tingin niya. Isa pa ay walang katiyakan ang tinatakbo ng ugali nito. She was once fooled by him, not again this time. Di bali nang magmukha siyang maarte kesa naman masaktan siya ulit. Hindi niya makakalimutan na halos 2 taon siya bago naka-move on dahil sa ginawa nito sa kanya. Na pati papa niya ay hindi matigil sa kakatawag sa kanya at sorry ng sorry sa isang bagay na hindi rin naman noon halos matandaan kung may nagawa man nga bang kasalanan. Imagine, the brave Frederick was so sorry for a mistake he wasn't sure if he once did long time ago. Kilala niya ang ama niya. Pwedeng aminado yun na hindi raw nakatatanda ng mga pangalan ng mga babae na ikinakama. Playboy kasi. Naawa pa siya sa papa niya na walang ibang ginawa kundi ang mahalin lang sila. Saksi siya sa katapatan ng papa niya sa mama niya. Kaya kung may nangyari man sa ina ni Lucas, hindi yun noong mga panahon na kumitad na ang papa niya. Baka noong binata pa iyon. That was the untold story. The issue was about her father and Lucas' mother na siya ang naging tagapagbayad utang. Ang damdamin niyang walang ibang alam kung hindi magmahal at kiligin sa isang manloloko. Diretso siya sa may mesa para payapain ang sarili. Kumuha siya ng inumin sa napakahabang mesa na punong-puno ng pagkain at iba't ibang cocktail drinks. Nang may bumangga sa braso niya, her drink even spit a little out of her wine glass. Oh, tanging sambit ng babae sa tabi niya nang limunin niya ng konti. Ang babae ng asawa niya ang nakita niya. Pangilan kaya ito sa araw-araw na naikakama? May itsura, malakang hinaharap, malakang malaman. Blonde-dyed hair, though mukhang may lahi din talaga. May lahing ahas, she thought. Kamuntik pa siyang matawa sa sariling tinura ng isip niyang ginapangan ng kapilyahan. Hindi niya ito pinansin, umusog siya. She was checking what possible food she could eat. Hindi pa rin kasi siya kumakain simula kanina at tinamaan na siya ng gutom ngayon. Ikakain niya ang gumugulo sa isip niya, kahit na wala naman dapat na isipin pa. Malinaw na isa lang sa mga panluloko ni Lucas ang mga kilos noon ngayon sa kanya. She must not get affected. She made herself busy pero sa sulok ng mga mata niya nakikita niya na pinapasadahan siya ng tingin ng babae. So what? She's gorgeous. Wala siyang dapat na ikailang. She looked so seductive and breathtakingly beautiful with her red, off-shoulders dress na fitted hanggang sa may taas ng tuhod. Kaya nga yata na-trigger si Lucas na amuyin siya at halikan dahil sa suot niya na nakahantad ang balat niya sa may leeg at balikat. Laban naman siya sa kagandahan. Hindi kalakihan ang dibdib niya pero proportion naman sa katawan niya at wala din naman siyang bilbil. Isa pa ay mas defined ang katawan niya kaysa sa babaeng katabi niya na medyo malaman. Slim type siya pero hindi naman mukhang kalansay ang labas niya. Is it true that you're his wife? Biglang tanong ng babae sa tabi niya. Tumaas ang isang kilay niya at tiningnan ito muli. Excuse me? Are you talking to me? Tila may katarayan ang himig na boses niya. Mukhang magkakasubukan silang dalawa. Mahirap nang makigulo. Sisirain ba niya ang party na inayos niya para sa best friend niya? Kailangan niyang umiwas kung kaya lang din naman niya. Wala siya sa teritoryo. Bahagyan niyang nilingon sa baka na nakatingin sa kanya.
Hindi niya alam kung anong pakahulugan ng tango ng kaibigan niya sa kanya pero alam niya na aware iyon sa babaeng katabi niya ngayon na kasama ni Lucas na kahit sa elevator ay nagpapagamit. Tumingin iyon sa kanya. Yes, may iba pa ba? Mataray din na sagot nun at kunwari ay patusok-tusok ng mga pagkain. Palagay sa platong hawak. Buong kaplastikan siyang umiti sa nang-uuyam na paraan. Her bitter heart showed the way how she smiled. Oh, sorry. I forgot to inform the crowd that I'm his wife. Her lips twitched. But go on. I don't care who the hell you are in his life. Just watch him closer. Who knows? You're in his list. Ang huli nga lang. She even gave the woman a mocking look from head to toe, habang nakataas pa rin ang magaganda niyang kilay. Sabay pihit patalikod niya sana pero pasimping hinawakan ng babae ang braso niya pasalubong sa kanya. May kariinan iyon pero binalawala niya. Alam niya magmamarka iyon. Napaka-sensitive pa naman ang balat niya dahil ubod ng puti. At sinong una? Ikaw ba? The woman chuckled sarcastically. I don't think so. Umirap pa iyon. Ngalingali na niyang sapakin ang babae kaso nakakapagpigil pa naman siya. She played it cool. Oh dear, I didn't say anything like that. But if he makes you feel that I'm still on top of his list, tell him thank you. I'm so flattered. You informed me. Hinayaan niya pa rin na hawak noon ang braso niya pero sa loob ay gigil na siya. Kung gusto nito si Lucas, edi sige. Ayaw lang niya na pati pananahimik niya ay pinakikialaman pa ng babae ng asawa niya.